kwento ng aking buhay. Kapanganakan bago mag-aral. Ako nga pala si Krisa Mibakatan, 16 na taong gulang at pinanganak ako sa Santa Rita, Giginto, Bulacan noong Marso 11, 2009. Nakatira ako sa Barangay Parina, Carigara, Leyte. Nabubuo ito ng Surok, Ilawod, Katapusan at Barrio. Ang aking ama ay si Rene Bakatan, may edad na 55. Nilalarawan ko ang aking ama sa kanyang physical na anyo. Siya ay matangkad, maitim, mataas ang ilong at nakasalamin na siya ngayon dahil sa malabo ng kanyang paningin. Kung ilalarawan ko naman siya sa kanyang paghihinga sa amin, siya ay mabait, responsable, maalaga at mapagmahal. Handa siyang gumising ng umaga upang ipagluto kami para sa aming baon araw-araw kahit siya ay may sakit na naalala pa rin kami. Ang aking ina naman ay si Queen Elizabeth Bakatan, may edad na 35. Siya ay matangkad, maputi at maganda. 5 kami magkakapatid at ako ay pangatlo. Ang mga kapatid ko ay si Kuya Kirby, Ate Catherine, Kurt at Kian. Namumuhay kami sa isang bahay kasama ang mga magulang at kapatid ng aking ina doon sa Bulacan bago kami napunta sa Parina. Noong una, naging mabuti ang pakikisama nila sa amin kaya hindi namin naisip na kami ay tatakwil ng kanyang mga magulang ng alas 8 ng gabi. Hindi alam ng aking mga magulang kung saan kami matutulog. Mabuti na lang mayroon kaming kamag-anak, tita, kaya doon muna kami nakituloy hanggang umaga. Naghanap si Papa ng mauupahang bahay upang doon lang muna kami manirahan. Makalipas ang ilang buwan, napagdesisyonan ng aking ama na paunahin kami umuwi sa probinsya doon sa kanyang mga magulang. Buhay Elementary. Ako po si Krisa Mibakatan, nag-aaral ako ng elementary sa Bariguhay North Elementary School, BNES. Ang buhay elementary ang nagtulak sa atin upang matutong magbasa at magsulat at hindi lamang sa ganyan kundi pati na rin ang pagrespeto sa nakakatanda o sa paligid sa atin. Ang simpleng paggamit ng po at topo ay nagpapakita rin ng pagrespeto. Noong unang pasukan ng klase, sobrang excited ako dahil meron akong bagong bag, sapatos at uniforme at iba pa. At noong unang pasukan ng grade 1, ang ating guro ay si Ginang Cora Itran. Nawala ang excitement ko kasi hindi ko kilala ang ating mga kaklase. Nahihiya ako makipag-usap sa kanila kaya hindi ko kayang hindi si mamang magbabantay sa akin hanggang sa pag-uwi. Noong una, kala ko hindi ko kaya. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan ay nakapag-adjust na ako. Hindi na ako nagpapabantay kay mama. Noong grade 2 naman ako, ang ating guro ay si Ginang Lia Bacaltos. Takot akong pumasok kasi sabi ng ate ko, nakakatakot daw ang teacher kasi nagbabati daw ng chok kapag hindi nakikinig at tumaapak ng kamay gamit ang kanyang paa na may suot ng malaking heels kapag naglalaro ng plastiko o rubber band. Tinatawag itong laro na dampa at noong grade 3 naman ako napunta ako sa isang teacher na napakabuti at napakabait na si Ginang Annabeth Breyer. Natuto ako na gustong magbasa sa kanya dahil walang araw na papasok sa paralan na hindi kami tinuturuan magbasa. At noong grade 4 naman ako, mabait din ang aming guro na si Ginang Donna Colambello. At noong grade 6 naman ako, nagsimula na ang pandemic kaya hindi namin naranasan makapasok sa paralan. Hindi ko malilimutan yung taon na yun dahil hindi kami nakapasok sa stage. I-upload lang ang aming virtual video ng movie namin sa elementarya. Dadalhin namin yun hanggang sa pagtanda namin. Halo-halong emosyon, mayroong masaya, kaba, excitement, takot at malungkot dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Pero kahit ganun pa man, hindi iyon naging hadlang para hindi kami makapagtapos ng elementary. Buhay Junior High. Nakapagtapos ako ng Junior High sa Carigara National Vocational School, CNPS. Dito ay ang mga gusali ay malinis at maayos na may mga silid-aralan, may mga kagamitang teknolohiya upang mapadali ang pag-aaral at may mga iba't-ibang organisasyon at aktibidad na nagpapalawak sa mga mag-aaral ng mga bagong karanasan at kaalaman. Ang aking mga guro mula baitang 7 hanggang baitang 10 ay sina Ginang Marites Alo. Kay Ginang Marites, hindi namin naranasan pumasok sa paaralan araw-araw dahil modular lang kami noon. Ginang Belinda, ngunit lumipat siya ng paaralan sa Kalingkagi na siya ngayon nagtuturo.
Silang nagturo sa akin ng mga komplikadong konsepto sa agham, matematika. Isa sa mga karanasan ko sa junior high ay ang pagkakaroon ng mga kaibigan na nagbigay sa akin ng suporta at inspirasyon. Sila ay sina Princess, Newton. Nakakalungkot lang dahil nang patapos ng aming mag-breakup ay nagdesisyon si Princess na maglipat ng paaralan dahil ang kukunin ng kurso ay nandun sa GCCNHS. Ang kinuha niyang kurso doon ay ICT. Nakakalungkot lang dahil isang taon ko lang siyang nakasama. Kasalukuyan. Nag-aaral ako ngayon sa Caribean National Vocational School sa Navite. Grade 11 Senior High School. Ang aking kurso ay cookery. Pinili ko ito hindi dahil ito ang puno ng aking kaibigan at pinsan. Pinili ko ito dahil gusto kong matutong magluto at nauna sa mabalang araw ako ang magluluto ng aming kakainin ng aking pamilya at gusto ko din ng isang chef at gusto ko makapagpatayo ng sariling restaurant nang sa ganun ay may paranas ko sa aking pamilya na kumain ng masasarap na pagkain at mga kaibang pagkain sa sarili kong restaurant. Isa sa mga karanasan ko ngayon ay masaya dahil halos lahat ng kaklase ko ay kilala ko at higit sa lahat kaklase ko ang aking mga pinsan at